At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Dambuhalang Sawa, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nasiraan ang karwahe ni Aldrin, kaya naghanap siya ng nagkukumpuni at si Ivy ang tumulong sa kanyang maghanap. Kaya naayos ang karwahe at gabi na nang makauwi. Tinanong siya ng kanyang ina kung bakit siya ginabi at ikinwento niya ang nangyari. Pinaalalahanan siya ng kanyang ina na huwag siyang magpapagabi sa lugar na yun dahil pugad yun ng kamamalaghaan. Pero hindi naman niya pinaniwalaan. Samantala, inaway ng kasintahan niya si Ivy dahil pinaghinalaang manliligaw niya si Aldrin. Isang araw, bumalik si Aldrin kay Andori at pinagtrasahan ang karwahe at pinapalitan na rin ang sapatos ng kamay. At pagdating niya doon, ay may napansin siyang napakagandang babae na nakadugaw sa bintana. Subalit sabi ng mag-asawa ay wala silang kasama doon, liban sa kanilang dalawa. Nagtaka si Aldrin dahil kitang-kita ang napakagandang babae. Kinabukasan, pumunta si Clarence sa bahay nila Ivy at pinutol na ng dalaga ang relasyon nila dahil sa sobrang panghihinala ng binata sa kanya. Sobra ka nang magsalita. Hindi ako ganyan klaseng babae. Lagi mo na lang ako pinagbibintangan. Masakit ang ginagawa mo sa akin. Kaya mabuti pang break na tayo. Ano? Makikipag-break ka na sa akin? Oo! Dahil wala ka nang tiwala sa akin. At ang ibig sabihin niyan, wala ka nang pagmamahal sa akin. Kaya mula sa araw na to, pinuputol ko ng relasyon natin, Clarence. Akala mo ba ay nabigla ko sa sinabi mo? Hindi. Dahil alam ko na may ipinalit ka na sa akin. At walang iba, kundi ang lalaking sinabi nila sa akin na sinamahan mo nang pumunta ka kay mga... Wala kaming relasyon ng lalaking yon! Tama na! Itong tandaan mo, Ivy. Walang ibang lalaking makikinabang sa'yo, kundi ako lang. At papatayin ko ang lahat ng lalaking manliligaw sa'yo. Clarence! Tandaan mong sinabi kong yan, Ivy. Walang ibang lalaking makikinabang sa'yo, kundi ako lang. Ako lang! Nanawa mo na! Lubayan mo na ako! Wala na akong nararamdamang pagmamahal sa'yo! Wala nang pagmamahal mo sa akin dahil sa lalaking yon. Kaya hahanapin ko siya. Aabangan ko at papatayin. Nang sa ganun, bumalik ang pagmamahal mo sa akin. Diyos ko, si Aldrin, dumating. Dumating na karwahe. Ang lalaking yun yata yung dumating. Ihahanap ko ang punyal ko kung siya yan at papatayin ko siya. Huwag, Clarence, parang awa mo na. Wala siyang kasalanan. Hindi siya naninigaw sa akin. Aldrin, huwag kang lalapit dito. Umalis ka na, bilisan mo. Umalis ka na, Aldrin. Umalis ka na. Mabuti naman at nagpagkita ka na sa akin. Hindi na ako mahihirapang maghahanap sa'yo. Papatayin kita. Papatayin kitang lalaki na umagaw ng pagmamahal ni Ivy sa akin. Umalis ka na, dalihan mo. Papatayin ka ni Clarence. Hindi ka na makakalig sa akin. Papatayin kita.
Andres, wag! Wag! Tarantado ka. Liligaw no pala si Ivy. Yan lalamig na sa akin. Papatayin kita kapag inabutan kita. Hoy! Huminto ka! At labanan mo ako! Para hindi ka mamatay nang walang kalaban-laban. Duwag! Duwag ka! Ayan. Wala ka nang matatagbuan! Oh. Lasing na pala sa paningin ko. Saan kaya siya lumiko? Wala namang palikongdan dito ah. Hihinto muna ako. Ho! 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 Hanapin kitang tarantado ka. Saan kaya siya? Dead end ang daan na ito ah. Saan nandito lang siya? Pero bakit siya nawala sa paningin ko? Ano yun? May kaluskos kang narinig. Malapit lang dito. Alam ko na. Siya yan. At nagtatago siya. Yuhu! Nandito na ako! Harapin mo na ang kamatayan mo! Ano to? Sawa! Malaking sawa! Sasalakayin ako! Hindi! Hindi! Ha! 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 Iho, kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Nagabihan ka na naman. Sinabihan na kitang huwag kang magpapaabot ng gabi. Lalo na, andun ka nang punta sa lugar ng mga kababalaghan. Mama, pauwi na sana ako kanina. Nang biglang nagpakita sa akin ang kasintahan ni Amy. Inabol ba naman ako? Ano? Diyos ko, mabuti at nakawi ka pa ng ligtas dito, iho. Alam niyo, Mama, sinabihan ako ni Amy na iwasan ko na siya. Kaya umalis na ako. Pero inabol niya ako. Nakakabayo siya. Pagdating ko sa isang daan na putol, biglang may isang malaking sawa. At ipinalibot ang buong katawan niya sa karwahe. Ano? Ipinalibot ang katawan niya sa karwahe na nandun ka sa loob? Oo, Mama. Sinusubukan kong palakarin ang kabayo pero hindi makausad. Dahil nga, nakapalibot sa akin ang katawan ng dambuhalang sawa na yun. Kung nilingkis ka, paano ka nakawala? May tumulong ba sa iyo? Wala, Mama. At narinig ko ang sigaw ng kasintahan ni Amy. At palagay ko, pinuluputan siya. At di nang tagal, pinakawalan ako. Umalis na ako kaagad. At dumiretso na ako rito. Ano? Nasaan ang dabuhalang sawa? Pagka nasundan ka? Hindi ko na alam, Mama. Pero lumingon ako. Hindi ko na nakita ang dambuhalang sawa na yun. At palagay ko, Mama, iniligtas lang ako sa kapahamakan ng sawa na yun. Diyos ko, iho. Huwag ka munang lumabas. Pagka hinahanap ka ng sawa na yun. Kung matiyambahan ka, mapapahabog ka. Hindi lang yung kasintahan ni Ivy ang banta sa buhay mo, kundi pati ang damuhalang sawa na sinasabi mo.
mga tabuhan ng sawa. Nakakita ka ng nabuhalang sawa, pare. At pinurbutan ang katawan niya. Pinulutan ka. Oo mga Parang pare. imposible yan, pare. At alam ko na kung sino ang halimaw na sawa na yon. Alam mo na. Sino yun, pare? Walang iba, kundi yung bagong manliligaw ni Ivy. Ano? Maliligaw ni Ivy? Ang ibig mo sabihin wala na kayo ni Ivy? Kayo, pare? Oo nga, pare. Wala na ba kayong Oo dalawa mga ni pare, Ivy? pinutol niya ang relasyon namin. At ang halimaw na yun ang dahilan. Kaya nagkipagkala sa akin. Ano ngayon ang binabalak mo, pare, na gawin? Ha? Gusto kong mahuli natin ang halimaw na sawa na yun. Ako, paano nguhulihin Parang mahirap. malaki yun, pare, nasawa. Baka puluputan tayo. Kainin tayo ng sawa na Huwag kayong yun. matakot. Ha? Dahil habang hindi pa siya nagiging sawa, Ha? ay pagtatagain natin siya. Ako, Palagay ko, hindi na niya tayo mapupuluputan. nakakatakot naman yung gusto mong gawin, pare. Natatakot kami sa atin. Huwag kayong matakot, pare. Ha? Kailangan gawin natin yon para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Ha? Kausapin natin ang ating mga kababayan para marami tayo nahuhuli sa halimaw. Sige. Kailangang marami tayo. Para hindi tayo kayang puluputan ng malaking sawa na yun. Oh. Ayan. Nandito na ako sa malapit sa bahay nila mga Andoy. Hindi ko bubuksan ang bintana ng karwahe na nahiram ko. Hindi nila malalaman na akong dumating. Ayan. Nakabukas ang bintana nila. Ha? Ang babaeng nakita ko. Ayun siya. Lumabas at pumunta sa likod ng bahay nila. Wala sila mang Andoy at ang asawa niya. Palagay ko, may kinukumpuling kalis sa labas. Bababa ako sa karwahe at susundan kong mamahingan. Ayun na siya. Susundan kita at makikipagkilala ko sa iyo. Pero sino kayang babae yan? Sabi nila mga Andoy at ang asawa niya, wala raw silang kasama rito. Pero sino ang babaeng lumabas sa bahay nila? Sino? Ayun yung babae. Pupunta sa ilalim ng puro na yun. Susundan kita. Hindi niya ako napansin. Malapit na ako sa kanya. Ikaw? Binibini, pasensya ka na. At hindi ko napigilan ng sarili ko na lapitan ka. Gusto ko naman kasi makipagkilala sa iyo eh. Kung nga pala si Aldrin, ikaw, anong pangalan mo? Ha? Kuwan, Valerie ang pangalan ko. Ang ganda pala ng pangalan mo. Bagay sa'yo. Dahil napakaganda mo, Valerie. Hindi naman. Malabo lang siguro ang mga mata mo. Valerie, dito ka ba nga nakatira sa bahay nila Mang Andoy? Ha? Kuwan eh. Sige mga kasama, halughugin ang lugar na to. Nandito lang yung gagong lalaking yun. May mga kalalakihan na Bigyan natin. papunta rito. Ano naman ay? Paano di may namutan to? Doon ba? Ang iba naman dito. Focus ka tayo, Rugla. Bada! Patay na! Ang iba doon. Halika, magtago tayo. Ha? Saan tayo magtatago? Saan, Valerie? Aakyat tayo sa punong ito. Halika, bilisan mo. Mga masasamang tao sila. Halika na!
kaya karwahe yung napansin kong dumaan dito? Hindi naman yun ang karwahe ni Aldrin. Siguro, bagong suki ni Mang Andoy yun. Baka may ipapaayos. Ha? May humintong karwahe sa tapat ko. Sino kaya to? Baka si Aldrin. Hoy, may itatanong nga ako sa'yo. Ha? Sino kayong babaeng to? Napakabastos naman. Magtatanong lang wala man lang respeto. Hoy, narinig mo ba ako? Ha? Oo. Ano po yung itatanong ninyo? Ikaw ba si Ivy? Ha? Kwan. Oo, ako nga. Bakit po, senyorita? Hoy, balita ko. Pinopormahan ka ni Aldrin. Ha? Wala pong katotohanan yan. Hindi totoo yan. Sinungaling! Hoy, ito ang tandaan mo, ha? Ako ang kasintahan ni Aldrin. At huwag na huwag ka nang magpapagyut sa kanya dahil malilintikan ka sa akin. Ha? Hindi po totoo yan, senyorita. Hindi po naliligaw sa akin si Aldrin. Tama na! Alam kong hindi ka aamin, pero ito ang tandaan mo. Oras na mahuli ko kayong magkasama, may kalalagyan ka sa akin. Naintindihan mo? Ha? O no? Hindi nyo ba nakita ang lalaking yun na sumira sa relasyon namin ni Ivy? Hindi pa rin. Nakapagtago siya kagad. Hindi tayo aalis dito hanggat hindi natin siya nakikita. Kaya halughugin ang lugar na ito. Nandito lang yun. Hindi yun makakalayo. Bantayan ang karwahe niya. Baka makatakas. Oo. Maya pa na tayong kasama ang nababantay sa karwahe na yun. May naiwan doon. Lalo lamang niyang dinadagdagan ng init ng ulo ko sa kanya. Mahuhuli na Kaya kapag nakita ko siya, ay hindi ko na mapipigil ng galit ko at mapapatay ko siya kagad. Oo. Pare. Alam mo yun na yun, baka nakalayo na. At iniwan na niya ang karwahe niya. Oo, iniwan niya eh. Hindi. Nandito lang siya. Sandali lang ha. Dalaman. Hoy! Lalaki na sumira sa relasyon namin ni Ivy. Lumabas ka! Kung hindi, susunugin namin ang karwahe mo! Ha? Ano yan? Ano yan? Nako, baka yan yung dumalag sa lahat. Pupunta tayo! Delikado! Muna tayo dito! Nako! Anong nangyari sa mga kasama natin na nandun sa kalaysang sinakyan natin? Pare, tingnan mo! Ang kanisa, pinuluputan ng sama! Madama yung mga kasama natin! Ang delikado ito! Halina kayo, lumayan na tayo! Pinuluputan na tayo! Huwag kayong umalis! Bumalik kayo! Hoy! Hindi na nila ako binansin. Aalis na rin ako dito. Wala akong kakayanan na lumaban sa tambuhalang sawa na yan. Aalis na ako! Wala nang mga kalakihan yan. Umalis na sila. At parang may kinatatakutan sila. Pwede tayong lumabas ngayon. Valerie. Valerie? Asan ka? Valerie! Ako, nasaan na kayang babae yan? Saan ka na nagtap? Baka nagtago sa ibang puno. Hanapin ko siya. Valerie! Nasaan ka? Nandito, Aldrin! Nandito ka pala! Ha? Sina Mang Andoy at ang kanyang asawa. Nandito na sila. Akala namin kung sino ka na. May kailangan ka ba sa akin, senyorito? Magandang araw po sa inyo, Mang Andoy. Aling Ubang.
Magandang araw din sa'yo, Senyorito Andres. Anong may paglilingkod namin sa'yo? Kuan. Dumalaw lang ho ako. Nakipagkwentuhan lang ako kay Valerie. Ano? Valerie? Ay, sinong Valerie? Sino? Sino kaya si Valerie? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Dambuhalang Sawa, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng Ifre Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.